Gaano nga ba kahalaga ang komunikasyon? Ano ang magiging epekto sa isang relasyon kung hanggang sa paggamit na lamang ng teknolohiya nakaasa ang bahagian niyong dalawa? Gaano nga ba kaimportante na nakakapag-usap kayo ng harapan at nakikita niyo ang isa't isa ng lubusan? Tunghayan natin ang kwento ni Michael, ang boses na bumihag sa isang dalagitang ni minsay hindi siya nakita. Ngunit sa tulong ng cellphone, nagkatotoo ang katagang love is in the air. Mark, gising na anak. Mahuli ka na sa pagpasok mo sa klase. Kailangan mong humabol dahil graduating student ka na. Ito ang pinakamahalagang hakbang mo para sa hinaharap. Dalian mo na at bumangon ka na dyan. Panibagong umaga, panibagong buhay. Pero pare-parehas lang din naman ang ginagawa. 18 taon na akong ganito. Sa pag-aaral binubuhos ang lakas at enerhiya. Dahil ano pa nga bang magagawa ko kundi magbasa, magsulat, magbasa, magsulat, kumain at bago matulog, magbasa na naman. Kinulong ko na nga ang sarili ko sa ganitong buhay dahil anong magagawa ko? Hindi ako gwapo, hindi rin ako matangkad. Kung ikukumpara nga ang itsura ko'y, malapit na ako maging kamukha ng aso. Kahit araw-araw pa akong kumbinsihin ni ina na ako ang pinakagwapong lalaking nakita niya ay wala pa rin talaga. Kulang na nga lang ay layuan ako miski ng salamin dahil sa tinataglay ko. Opo, inay, bababa na po. Buti naman at bumaba ka na. Bilisan mo nang kumain at darating na ang sundo mo papuntang eskwelahan. Kailangan mong maka-perfect sa exam ngayon ha. Hindi ako papayag kahit may isang mali. Dapat lahat ng gagawin mo ay tama. Ayokong matulad ka sa akin na dahil sa isang pagkakamali, iniwan ng taong pinakamamahal. Naku, huwag kang tutulad sa lalaking yun na walang kahit katiting na pagmamalasakit. Sige po, nay. Kakain na po ako. Maraming salamat po sa masarap na pagkain. Aalis na po ako. Ingat ka anak. Tandaan mo, perfect ha? Perfect. Pati ba naman dito kailangan perfect? Sa lahat na lang ng bagay kailangan perfect. Ipinagkakait naman sa akin lahat. Matalino nga, pangit naman. Anong future ko dito sa mundong ang main requirement ay with pleasing personality? Kung sa job interview pa lang, kapag pangit ka, ligwak ka na. Pahirap sa buhay. Hindi naman kami mayaman at alam kong hikahos na si inay sa maliit na pinagkakakitaan. Buti na lang talaga meron nito. Ipagdarasal ko sa lahat ng mga santo na biyayaan na masagana at mahabang buhay ang kung sino man ang nakaimbento nitong regalo mula sa langit. Matignan nga muna kung may nahanap na ang pinakamamahal kong Omegle na taong nakalaan para sa akin. Destiny, please be good to me. Chat to strangers, let's go! Hi! Hi, Mark, 18, single. Dana, 18, single din. So, anong hanap mo dito sa Omegle? Friends lang. Charot. Siyempre gusto ko yung pampalasa ng buhay kong nawala na ng kulay. Ay, ganun ba? Friends lang din kasi hanap ko. Wala kasi akong kaibigan in real life kaya ganito. Sa pinakamahalagang app sa Play Store nakasubaybay. Ay girl, mas mahalaga pa rin na makipag-usap sa totoong buhay. Alam mo, napakaraming taong pwedeng makausap. Pipiliin mo lang talaga kasi yung iba, iiwan ka. Yung mga manluloko kayong mga lalaki. Di mo kasi alam ang napagdadaanan ko kaya sinasabi mo yung mga bagay na yan. Hugot na hugot? Hindi naman lahat ng lalaki manloloko.
May mga tao lang talagang pilit na dinudumihan ang natitirang kagandahan taglay ng mga kalalakihan. Hay nako, sawang-sawa na akong laging iniiwan. Sa lahat ng mga naging karelasyon ko, ako lagi ang bihado. Yung isa, ipinagpalit ako sa iba. Ang mokong, dinetch ako sa date namin. Yun pala, may katukaan sa sinihan. Yung Lion King ang pinapalabas, pero may ibang nilala pa ang hampas lupa. Yung isa naman, anak ng politiko, mayaman, pogi, may kotse, at lagi akong may Ferrero kapag Valentine's. Isang araw ng February, nakita ko yung driver nila. Dose ng Ferrero ang binibili sa grocery. Punyeta, 12 pala kaming pinagsasabay. Bakit hindi pa kasi siya nabunlok sa impyerno? Muhahahaha. Grabe naman. Huwag kang mag-alala. Kapag ako nagmahal, hindi ko kailanman lolokohin yung minamahal ko dahil alam ko ang pakiramdam ng masaktan at maiwan. Ha? Bakit? Iniwan ka rin ba dati? Hindi ako, pero niloko ng lalaki akala ko pinaka-perpekto ang babaeng pinakamamahal ko. Iniwan kasi ni Itay si Inay dahil sa akin. Ako ang may kasalanan ng lahat. Uy, hindi ko naman alam ang buong kwento. Pero tandaan mo, hindi mo kasalanan ng lahat. Kasalanan mo bang kumakain ng paniki yung mga Chinese kaya nagkalat na ang biktima ng COVID-19? Hindi mo pasan ang mundo at lalong hindi mo kasalanan ang paghihiwalay ng mga magulang mo. Uy, thank you ha. Teka, ano palang pangalan mo sa Facebook? I-add kita para doon na lang tayo makapag-usap. Kunin ko na rin number mo. Tawagan kita. Kwentuhan ulit tayo. Danali, ito number ko. 0945-355-7568. Sige, confirm mo ko ha. Mark Constantino. Tawagan kita pagkatapos ng klasiko. Oh, Shems na malagkit. Kinikilig ako. Lord, is this a sign? Ito na ba ang inilaan ni Destiny sa akin? Saktong papalapit na ang araw ng mga puso. Ito na ba ang binigay sa akin ni Valentino na makasama ko na panghabang buhay? Kuya, nakakaistorbo na po kasi kayo. Napakalikot nyo, para kang bulating binuhusan ng sandakot na asin. Akala mo naman pogi, para kang nag-e-emote-emote sa bus. Wala kang karapatan. Sorry, miss. Dun ka nga sa gilid. Baka mahawaan pa ng jeans mo yung clear skin ko kapag napadikit ka sa akin. Tsupe! Ganito talaga ako. Bakit kasi napaka-insensitive ko? Tapos dahil hindi ko kaya makipag-usap sa ibang tao bukod sa pamilya ko, hindi ko kaya makapagsalita ng diretso. Oo, honor student ako. Pero pagdating sa recitation, itlog ako. Buti na lang may mga guro na nakakaintindi na hindi lahat ng estudyante magaling sa lahat ng bagay. May mga magaling sumulat kagaya ko, perfect sa written works at exam, pero sa performance nangangatog ang kalamnan at halos mapaluhod ako tuwing pinapapunta sa harap. Ewan ko ba? Dahil siguro sa insecurity ko at dahil nga pangit ako. Ganito pa rin, nasa sulok na naman ako at dumidi pa sa cellphone kong halos sa paglumaan na ng panahon. Maingay, oo. Nag-usap-usap ang mga kamag-aral ko sa gagawin nilang pakulo sa darating na araw ng mga puso. Pero ako, sa bahay. Wala rin sinay dahil sa trabaho. So katulad ng mga nakaraang taon, mag-isa ko lang sasalubungin ang mga araw na magkasintahan naglalampungan sa pisig ng isa't isa. Ayun no, ba't ba muntik ko na makalimutan? Si Dana. Pero paano kung Dana Lee has sent you a friend request? Dana? Dana? Eh si Dana to. Yung kababata ko si Malaking Dan na kalaro ko pa noon. Nasa Cavite pa kami ni Itay.
Siya yung tanging babaeng nakasama ko noon. What the? Nahiya ako sa kanya. Hindi ko kalaing ganito to. Teka. Pipindutin ko ba? Buti na talaga itong dami account ko itong binigay ko sa kanya. Wait, tatagan mo loob mo, Mark. Accept. You can now contact each other on Messenger. You've got a message. Mark, bakit wala akong makitang pictures mo dito sa Facebook? Ay, haha, sorry. Hindi kasi ako active sa social networking sites. Kinakain na kasi ako ng mga libro. Ay, bookworm? Major turn on. Ha? Anong turn on? Nagda-drive ka ba? Hindi, basta. Ay, may tatanong pala ako sa iyo. May naalala ka pa ba sa kabataan mo? May isusulat kasi akong tula at script sa play namin tungkol sa childhood memories. Pero kulang ako kasi hindi ko naranasan lahat ng kabataan ko. Ay girl, you know I have so much things na pwede kong ikwento sa iyo tungkol sa childhood ko. So you know, I have this one friend. At ito na nga ang umpisa na mahabang pag-usap namin ni Dana. Hindi niya ata maalala na kalaro ko siya dati. Dahil sa dami ng mga taong nagdaan sa buhay niya. Ito ako, halos bilang lang sa daliri ang mga taong nakasalamuha at nakausap dahil sa pagiging mahiyain ko. Hanggang sa tumagal na 1 linggo ang pag-uusap namin. Hello? Hello? Who is this? Hello, this is Mark. Mark Constantino. Oh my God! You mean Mark? The one na nakausap ko through Messenger? Holy Mother of God! Your voice is so warm and deep. I've never expected this huskiness in fairness. Thank you for the compliment. Haha. Sorry. Ngayon na kasi ako naglakas ng loob tumawag kahit ang tagal-tagal na nang hiningi ko yung number mo. You know, you're so much worth the wait. I've enjoyed our messages so much. Sobrang kalug mo and interesting na tayo, you know. Ikaw din naman. Sobrang saya mo ka-chat. Halos hindi na nga ako makapagbasa dahil atat akong kakaintay ng mga replies mo. So touching naman. Don't worry, I have so much to tell you. Pero I want to ask if you're free this Friday. Cause you know, araw ni Valentine. And I have one spare ticket for a movie date kasi nag-cancel yung friend ko from Makati. Alam mo na. Anyways, do you live nearby ba? Actually, I'm also from Makati. Oh, really? That's great to know. See you, ha? Wait, hindi pa ako I'm so sorry, my professor just arrived. Okay, see you. Shit, anong gagawin ko? Hindi ko pa nasasabi sa kanya na hindi ko kaya makipag-usap ng harapan. Nahiya na rin ako magsabi dahil baka hindi na niya ako kausapin. Hindi ko na alam. Baka ma-disappoint na siya sa itsura ko. OMG, the movie is starting in 10 minutes. Pero why is Mark still not here? I was too excited pa naman, so I grabbed the popcorn and drinks na. I've been waiting here for almost 20 minutes. Pero hindi man lang niya ako pinokontak. Maybe something happened? Oh yes! Hello Mark! Oh why? Is something up? Oh, I understand. Please rest and stay hydrated, ha? You know, everyone is vulnerable to common colds these days. Pagaling ka, ha? So I guess this is it, pansit. It's a solo date this night na naman ako. Sa bagay, I need so much self-treat din these days kasi daming tambak na schoolworks and projects. Lalo na yung research na yan. Oh my God! I feel so stressed. So it's time for me to have some fun. Okay, Dana. Let's go, self! Nasa harap mo na, Mark. Nakaupo na siya dun eh. Lapitan mo na, bilisan mo na. Mark Constantino, grab the opportunity. Pero wait, talagang nanlalambot yung tuhod ko. Nilalamig ako. What if? No, Mark.
You can't reason out again na may sakit ka. You're not a great actor, remember? No one will bite the bait sa rason mong ubo. Napakagasgas na niyan. Sorry talagang Dana. Pero I'm very sick. I really hate myself. 11 months have passed at talagang napapalapit na po kami sa isa't isa. We never failed to call or chat and text each other. Kahit paulit-ulit niya akong kinukulit na magpakita ng pictures ko or kahit video call man lang. DJ, I wanted to do it pero I really just can't. Kinulit niya rin ako makipagkita. Mark Constantino, come here downstairs. Kinakabahan ako. Ano naman bang nagawa ko? Hala, I remember. Ito na yung araw ng pagdi-deliver ng report card namin sa bahay. Bakit naman kasi ganito tong school na to ng pasukan ko? They deliver report cards directly to our houses. Oh my God, Mark! I'm so proud of you, my son. The university just passed the word to me na you are the top student sa buong batch nyo this semester. I noticed too na napakataas ang grades mo. I am so proud of you. Hi, thank you, Nay. So, pwede na po ba akong umakyat? Hep, 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 anak! Napansin ko lang, noong mga nakaraang buwan, lagi mo nang hawak yung cellphone mo. At napansin ko rin na parati kang inspired pero nagkukulong ka sa kwarto mo. Are you seeing someone? Pero it's impossible. Di ka naman lumalabas sa bahay maghapon kapag weekends. At lagi ka namang on time umuwi. So sino tong babaeng kausap mo? Nay naman eh. Ito na po. Matagal ko nang gusto sabihin pero may kausap po ako. 11 buwan na ang nakaraan. Naalala niyo po ba si Dana? Si Lisa, anak? Oo, siya yung babaeng kalaro mo noong mga bata pa lang kayo. Huwag mong sabihin sa akin na siya yung nakakausap mo. Tama po, Inay. Siya nga po, at balak ko po sana ayain siya na maging kabigkis ko ngayong araw ng mga puso. Pero talagang nahihiya ako dahil sa itsura ko. Anak, magpapakatotoo na ako sa'yo. Lagi ko mang sinasabi na ikaw ang pinakagwapong nilalang na nakita ko. Alam ko na ang mukha natin ay considered na average kumpara sa mga artista sa mga telenovela. Pero ang alam ko lang, ang puso natin at kagandahang loob ay walang maliw. At ang pagmamahal na inaalay natin ay hindi kailanman nagmintis. Nay, salamat po. Ngayon, alam ko na ang gagawin ko. Hello? Dana? Ito si Mark. May tatanong kasi ako sa iyo. Are you busy this Saturday for Valentine's? Huh? Are you really asking me now? Baka magkasakit ka na naman ha? Ikaw? No. Sinabi ko naman sa iyo eh. Pinaliwanag ko na hindi ko talaga kayang makipag-usap na matino sa personal dahil may anxiety at napakarami ko insecurity sa katawan. I understand. At sinabi ko na rin naman sa'yo na naiintindihan kita. I just want to make fun of you. Dahil na-miss kita, alam mo. Dahil halos napakakonti na lang ng oras natin para magkatawagan at mag-usap sa chat. Alam mo ba na tuwing tinatawagan mo ako, I consider myself every time lucky. Dahil may isang taong hindi nagsasawang makinig sa kwento ng buhay ko at hanas. Alam ko naman yun. Ikaw rin naman nagturo sa akin kung paano ko dapat patasin ang self-confidence ko. Kaya look at me now. I'm the Mark Constantino na hinubog ng isang Dana Lee. Oh no, cheesy mo naman. You know nga na hindi pa kita nakikita ever. Dahil dyan, it's a yes for me. I'll meet you at Ayala Triangle, 5 p.m. Akala mo lang yun. Sige, I love you. Wait, what? Bye! This is it, pansit! Ibubuhos ko na lahat ng efforts ko sa unang official na pagkikita namin ni Dana. I was waiting there. Binus ko lahat ng allowance ko para sa pag-rent sana ng buong park pero sadly, fully booked na daw para sa Valentine's. Hindi man naging maganda ang daloy pero alam ko na ready ako para harapin siya.
Di ko alam kung paano ako nakapasok dahil parang napakakonti ng tao nakikita kong nagde-date ngayon dito. Kuya, bili na po kayo ng bouquet ng paper flowers na tinitinda namin. 25 pesos lang po. Kailangan po kasi namin kumita ngayong araw dahil nakaasa po sa akin ng mga kapatid ko. Meron din po pala kaming tindang customized bookmarks. 10 to 15 pesos lang po. Opo kuya, bili na rin po kayo sa amin ng Valentine's box. 50 pesos lang po para sa complete set. Kuya, may ka-date ka po ba? Pwede po kayo magpa-picture sa photo booth namin. 20 pesos lang po. Punta na lang po kayo, bigyan ko po kayo ng ticket. Wait lang ha. Sige, bibilihin ko na lahat. Ay kuya, sunod ka po sa amin. Ibibigay po namin yung ticket doon banda. Pero, nakikitain kasi ako eh. Pwede bang mamaya na lang? No kuya, you need to come with us. I-blindfold na yan. At kikidnapin na natin si kuya. Wait, what? Sumama ka na lang. At hindi ko na nga sila napigilan pa. Paano na lang si Dana? Baka tuluyan na siyang magalit sa akin dahil hindi ko na naman siya sisiputin sa pagkikita namin. Ayayin ko pa naman sana siya maging girlfriend ko. Pero ano to? Bakit nakaamoy ako ng halimuyak ng rosas? Scented candles? Is this a prank? Siya na mga kids, remove the blindfold now. Alam ko kung kaninong boses yun. Do you, Elizabeth Cruz, accept Michael Fernando Mendez as your lawfully wedded husband? Do you promise to love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health, and forsaking all others to be faithful to him as long as you both shall live? Yes, I do, Father. Paano mo nalaman ang buong pangalan ko? Ever since naman when we were young, hindi kita nakalimutan. Ikaw lang naman yung tanging lalaking nagtayo sa akin sa park nung nadulas ako sa slide. You were the only person who played with me on the sandbox. We built castles, you helped me build my future dreams. You know, alam mo. So, Dana? Wait, you knew? Do you, Michael Fernando Mendez, take Elizabeth Cruz as your lawfully wedded wife? Do you promise to love her, comfort her, honor her, and keep her in sickness and in health, and forsaking all others, to be faithful to her as long as you both shall live? What is happening? you don't? Yes, I do, Father. Is this the official wedding? But we're only 19. Don't be silly, Mark. Remember when we were under the tree sa tapat ng bahay namin? You made me a ring gamit ang mga nalalaglag na sanga ng puno ng mangga. You promised me na pakakasalan mo ako sa hinaharap. I am claiming it now. Alala mo yun? Alam ko simula pa lang noong una. Sa sinima, nakita kita, nangangatog ka. Natatawa nga ako sa iyo noon eh. Hindi ko lang pinahalata. Nagulat man ako nung tinawagan mo ako at sinabing may sakit ka. Naiintindihan ko yun dahil simula pa lamang ng mga bata tayo. Alam ko na hindi ka marunong makipag-usap sa mga tao. Alam ko na you first yourself natulungan ako nung nadapa ako dahil mabuti ang puso mo. We rarely speak, only played. Pero I cherish those moments as if yun na ang pinakamahalagang parte ng buhay ko. You may kiss the bride. Hindi hadlang ang pakikipag-usap gamit ang teknolohiya at telepono. Sa pagkakaroon ng mabuting komunikasyon sa dalawa o higit pang tao. Ginawa ang mga bagay na ito para sa ikabubuti at ikakadali ng buhay ng bawat isa sa atin. Marami tayong dahilan kung bakit hindi natin kaya ang mga tingin natin ay hindi natin kakayanin.
Pero sa lahat ng mga bagay na hindi natin kinaya, pasensya dahil walang imposible. Komunikasyon ang susi sa magandang relasyon. Mapaharapan, gamit ng telepono, pakikipag-chat o text, sigawan man o bulungan, ang magandang koneksyon sa isang tao ang susi para sa paglago ng bawat henerasyon.